good morning, good morning, good morning. Mindanao, good morning Visayas, good morning Luzon, good morning sa tibuok kalibutan. Nga nagasunod ng atong programa, matagbuntag, matagabi. Diri sa Teleradyo, Radyo Ronda DXQ, RPN, o sa YouTube, Facebook, mayong buntag. Adlaw karon nga Domingo, this is the day to worship God. This is the day to pray to our God. Okay, mag-ampo ta, magdaig ta, kay hayahay mangyud kaayo ang atong kinabuhi. Okay, let us pray. Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth with the power of the Holy Spirit. Father, salamat kaning kamuntangon, super sweet ang among katulungon, super healthy ang among lawas, super victorious ang among kinabuhi. Tungod kay kanunay ka nagamando ka na mo ngadto sa kadaugan. Holy Spirit, I acknowledge your presence this morning. Give welcome ko ikaw, Diyos, ng Espiritu Santo. Lord, salamat. Ikaw na po, Lord, magagamit sa kong baba sa pagsulti sa kamataoran. Ang imong pulong mamagil ang kamataoran. Salamat, Father, sa anointing ay mag-iimpal sa mga lagad aron sa pagbungkag sa tanang yugo, mga problema, mga sakit, kagubot, kaguliyang, kamatay, sakit, nagisabod di sa tanang sa kahanginan. Akong paggangon in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Dili ka mo makakontrol sa makatawhan, especially in our leaders, in our government. Satan, you are powerless. You are powerful to the people who did not know the truth, but we know the truth that you are eternally defeated for. O salamat, Father, nga bungkag ang buhat ni Satanas. Dili sila magmawaswagon, kami imong mga anak mahimong ulo, kami imong mga anak magmawaswagon, magbalambuon, tungod kay we are fighting against the eternal defeated enemy. Kaya salamat, Father. Salamat nga ang mga korap nga mga leaders na nga tiklo kung dili sila maghinulsol mo biya silang buhat nga dotan. Salamat, Lord, sa divine protection sa mga leaders nga wala magbuhat og dotan. Apan katong naghimo og mga korap, you allow them nga patayin ng diablo. O salamat, Lord. Mga against the government, mga dakpan, kundi mga dakpan, mga tiklo. O salamat sa divine protection sa among Presidente Digong Duterte. Thank you sa wisdom that you impart to him, Lord God, that the people will not teach them kundi ikaw, Lord, may matulog ka niya sa angay pagkabuhaton, dili makakontrol ang mga tao in the name of Jesus. O salamat, Lord, nga magpadayon nga malinaw ng among nasa sa Pilipinas o ang mga wicked will perish. Salamat, Lord, that the wealth of the sick, wicked or sinners will transfer to us, to me, to you. This is now the day that the Lord has made, that we will rejoice, that we will arise and shine, for the glory of the Lord is upon us. Kasalamat, Lord, nga sa dili pa ka mo balik, Lord Jesus, billion souls nga among ma-equip, ma-train sa imong pulong, among mahimong tinunan, aron ang tanan mahibalo nga wala na lain nga makasatisfy only Lord Jesus. Ikaw lamang, Lord Jesus. So thank you, Father, sa anointing nga matagpulong magawa sa kong baba, the rest of life. In Jesus' name, amen. Minatag-awit. Ang atong Diyos, maayo, amen. Hallelujah. Masa pa rin mo higala, imong ginikanan, imong silingan mo sa paa, Diyos. Silingin mo sa amen. Hallelujah. Woo! Yes, Lord. Ang atong Diyos maayo, iyak kitang iyakan, wala kaniyang pasade.
imong hinigugma, mausap pa na ang imong ginikanan. Ama ng Diyos, walay pagkausap. Yes, hallelujah. Musa singgit, woo! Singgit, woo! Singgit, oh hallelujah. Musa sayang, sayang, sayawi siya. Musa lukso, lukso, lukso sa kalipay. Kaya kung Diyos, walay pagkausap. Oh, hallelujah! Woo! Ang atong Diyos maayoy na. Iyak kitang iyaki man, yes Lord. Wala pa niya pasagde sa panahon, sa atong panahon. Yes! Mausap pa ng imong hikala, mausap pa ng imong igsoon, mausap pa imong silingan ng Diyos. Walay mausap ang ng Diyos, walay pagkausap. Yes, hallelujah. Musa, sing yes. Woo! Sing it, sing it, oh hallelujah. Musa, sayaw, sayaw, sayawi siya. Musa, lukso, lukso, lukso sa kalipay. Kay atong Diyos, walay pagkausap. Yes, hallelujah. Yes, Lord. Mausapan ang imong, hallelujah po. Mausapan ang imong silingan. Mausapan ang tanan. Ama ng Diyos. Woo! Walay pagkausap. Musa, singit naman. Musa, singit. Woo! Singit. Woo! Singit. Oh, hallelujah. Musa, sayaw. Woo! Sayaw. Yes, Lord. Sayaw siya. Musa, lukso, lukso, lukso sa kalipay. Kay atong Diyos, walay pagkausap. Yes, hallelujah. Mausapan ang imong, come on. Mausapan ang imong hikala. Mausapan ang tanan. Hallelujah. Ama na atong Diyos, walay pagka. Yes, Lord. Hallelujah. Musa, sing it. Musa, sing it. Woo! Sing it. Woo! Sing it. Oh, hallelujah. Musa, sayaw, sayaw, sayawi si Kristo. Hallelujah. Lukso, lukso, lukso sa kalipay. Kay atong Diyos, walay pagkausap. Yes, hallelujah. Musa, sing it. Come on. Musa, sing it. Woo! Sing it. Sing it. Oh, hallelujah. Musa, sing it. Come on. Sing it. Sing it. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Musa, sing it. Sing it. Sing it. Oh, hallelujah. Musa, sing it. Sing it. Sing it. Oh, hallelujah. Glory. Musa, sing it. Yes, Lord. Sing it para sa Ginoo. Pero hallelujah. Yes. Musa, sing it. Sing it. Sing it. Oh, hallelujah. Musa, sing it. Sing it. Sing it. Oh, hallelujah. Kay atong Diyos, walay pagkausap. Yes. Hallelujah. Glory. Amen. Yes. Ang atong Diyos walay pagkausap, never change. Mula gingon sa Haggai chapter 3 verse 6, I am the Lord, I change not. No, di gid siya mausap. Jesus Christ said, the word of God said, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Kaniadto mananambal, ni samot karon. No, ang uban kani man mo to, sila ra may nagduga nga kaniadto ra, oy nako, the word of God never change. Heaven and earth will pass away,
but the word of God never pass away. Mula nindot ka itong kinabuhi, singgit ta sa kalipay, singgit ta sa kayahay, singgit ta sa pagka-victorious life. Why? Because our God never changed what He promised. It will come to pass when you act upon His word. Diba? Yahay. So, Domingo man daig soon, simba na ta. Aron ta mo daig sa Ginoo, no? Atong palimbahon alas 9 ngadto sa alas 11:30. Sa hapon alas 3 ngadto sa alas 6. So, simba daig soon. Dahil ta, nindot na bang mensahe karong buntaga, no? Kay, pero matakatanaw gyapon mo sa live kaysa pag wala na ning COVID, dili na ako i-live ang akong mensahe. Ako lang i-distribute sa mga members sa Word of God Spirit Life sa laing mga dapat. No? Kay may man sila ngaon. No, yes, pero diha tas naatay Bible School libre walay bayad. So karon nga medyo naapay gitawag nila COVID okay pa live pa nga tong mensahe sa live stream, no? I-type lang ninyo ang Word of God, the Word of God Spirit and Life. Kita ninyo nga tong mensahe sa malay. Hello. Ha? Okay, salamat. Mahay po niya kung misis kayo nag-remind ako kung sa inyo na Proverbs 3:6. Asa itong basahon. No? Proverbs 3:6. Hinumdumi siya sa tanong buhaton og tudluan kaniya sa matarong nga dalan. O, tudluan man kita niya. Basta mahinumdum ta niya, pero makalimutan niya, hikalimtan sabta niya. No? O sa English translation, kay para maintindihan sa lahat na nakinig dito sa ating programa, no, nandiyan ang mga Tagalog, no. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Verse 7, be not wise in thy own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Amen. Mama gini nga sa tanatong buhaton ato siyang ilhon. Una nga kanunay itong madaogon. We are always victorious. Kay iyagot ang tudluan, no? He shall direct your path. Muna nga itong agyanan, islet, dili, tuyok, no? Salamat. Dili ta magbaton sa itong kaugalingong, dili ta magbaton sa itong kaugalingong kaalam, no? Sa itong kaalam nga pananaw kung dili, mubiya ta. Fear the Lord, kadluki ang Ginoo, biya sa mga dautan. Oh, mama ni. Okay, mami ato sa ning paminahon. Ato sa ning basahon ang nagbuntag kayo nagtanaw sa tong Facebook. May buntag kang Dunya Joy Dingson, uban siyang gwapong husband si Arnel Dingson, uban siyang mga gwapang mga anak. May buntag kang Yin, no, o may buntag kang tata. So, salamat ya sa Japan o sa Dubai mo ito. O may buntag kang Elizabeth Bitad Kabilao. O kang Lionel Angeles, hallelujah. Dunya Piedad Elvira. O kang Ima Cahiles, o no, kang Jacqueline Good Iim watching from Manila, o kang Brad Yoyong, may buntag ka ni mo diha Brad Yoyong, uban sa imong asawa nga si Hana, Doktora Hana, may buntag ka ni mo diha Doktora Hana, no, hapit na gyud long kauli na gyud ka.
o may buntag sa apon ni Dunya Piedad, ni Orin Sanchez og Limon, o kang Bernard Colers. May buntag ka mo diya, sir. Okay. So, padayon ta sa itong mensahe. So, karong buntag, unsa may itong mensahe, Pastor? Ay, nindot. Labi na karong Domingo. Karong Domingo, karong atong panimbahon. Tagaan akong mensahe sa Ginoo nga mutan-aw tag hayahay nga kinabuhi, taas nga kinabuhi, walay sakit. No? Okay, ato mensahe, does affliction and tribulation include sickness for the believers? So, no? Does affliction, kining mga kasakitan o kining mga paglutos o mga kasakitan, wala man ni mga sa pagpinisayaan niya, wala man ni siya. Affliction, kasakitan, tribulation, magyapon ni mga kasakitan kini, mga kagulanan, naglangkob ani sa sakit para sa mga magtotoo na atong pamalandungan. Matod pa sa Salmo 34 verse 19, many are afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Sabi ni Isaya pa, daghan ang mga kagulanan sa matarong apan si Jehova magaluwas kaniya gikan sa kanilang tanan. What is the biblical understanding of affliction? Unsa man ang mga biblical nga panabot sa mga kagulanan o kasakitan? So affliction, ang kahulugan sa affliction munang gitawag og tribulation, ingest to bring evil upon all calamity. Dili sakit, no, mga kagulanan. Anong mag-uol ka, anong masakit kay lutusan man kita, gadala og daotan o kalamidad. Sa anang mga bagyo, sama anang mga pasatong sindong, sama sa Yolanda, daghan na tiklo, kasi nagtiklo nila. Ngayon nga tiklo man itong mga tao sa sindong, tungod kay mga tao laging walay panahon sa Ginoo. So busy. Mawala. Nga asa mo sila padulong pasok-kasam, sure ball. Lagmit ato, impierno yun. No, gialaw to sa Dios, gipili ra pud sa Dios katong mga daotan. Doon na bita ko'y kalang nagsimba kani adto nga na-appear sa sindong. Kay ako siya advice, mingon ko siya nga, Pastor, pwede mo tayo kung mag-anog babae para mag-anak akong asawa. Bata pa kayo ito isuon. Kung nga dili lagi pwede, Brad, kay nakakumit kag adultery. Nya, malipay ka nga ang imong asawa ang itaglain. So, suko siya. Niundang siyang simba. So, salamat ko kay niundang siya. O tuod man, nang labay ang mga bulan, buotan ba yung asawa? No? Muto nga, siya may magbuot. So, miabot ang panahon nga nakaanak yun sa salang babae. Unya, iyang gibuhatan o balay-balay, bahay sa dapit man to sa stambo, dito, sa ito nga dapit. Dito sila. Nya, ang iyang asawa sa pian, much money na ibalay diya sa kugon. Dako iyang balay diha. Aban yabangan. Nakabaton siya rila tungod kay kwartahan yun iyang asawa na kagyuta. Iyang asawa buutan. Apan sa diha nga miabot, talo ikay ang asawa na problema kay na may anak sa laing babae. Nya kay buutan, hadlok po iyang asawa kay yung kulatahon. Nya kay God is just, hustisya ko ng Diyos. Pag sindong perting pataya, ang iyang anak og siya perting pataya, nagakusgus sa siyang anak nga perting pataya. O niya, ang iyang asawa nga kabit, hanggang ngayon hindi nakikita. Hindi nakikita. Yun nga ang dahilan. No, God is just.
Gumawa ka ng hindi mabuti, aanihin mo, patayin kayo ng diablo. Agyalaw ng Panginoon nga matiklo. Why? Because the Bible says judgment begin in the house of the Lord. Magsugod sa ato ang paghukom. Kita mga taong mga leaders nga naghugumagawa ng kasalanan, yun nga ang mga sakit na dumating sa buhay natin. Kaya nga lapit kayo sa doktor para hindi kayo matiklo, pero kahit na lumapit kayo sa doktor, tiklo gyud ka. Kay God is just. No? He will judge us according to His righteousness judgment. Wala. Ikaya na ito na. Sabi ni mo ni mga tao, mga disgrasya, ay gawin ako, ang Diyos justisya siya. Dili siya matugot. Pastor, nga mo apirma ng mga bata, Pastor? Sa sindong, maraming patay, pero langit sila. Muna gingon, kung pangutanong ni mo ang Diyos, mas maayo pa kung mga matay ang mga bata, kay langit man padulong, kaysa madagko ang mga bata mo padulong sa impyerno. Ang impyerno forever. Mag-enjoy-enjoy ka dito sa kasakit. Lipay ka, ay malipay ka yun, imo man ang pagpili. That is your choice. No, impyerno ang padulungan mo. Padulungan yun mo impyerno. Kasi imo mang gitugutan ang imong flesh. Okay mo na. Tribulation in the New Testament never means sickness. Ang kasakitan diya sa Bagong Testamento, wala kini magpasabot nga balatian sakit. Tribulation, telepesis sa Greek word, used in 177 times, never does it refer to nor imply sickness, but means persecution, trials, or test for the word's sake. Tinuod na wala ni magpasabot nga ang kasakitan antos unta. Ewan nga mo apil kuno sila sa Great Tribulation, ogoy makapangmakak manggani, makahimo manggani dili maayo. Kanang Great Tribulation for the Jews only na, no? Kay lahi na sila nga mga Hudyo, patay-patay, magpakamatay na sa ilang relihiyon, sa ilang gituhuan, no? Muna gingon sa John 16:33, Jesus said, "These things I have spoken to you, that in me you have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Clear yung kayo ang gisulti ni Jesus, no? Ako mingon kaninyo, nining mga butanga, aron kamo may makabaton sa pakagidait kanako. Muna tang dunatay pakigidait, kalinaw uban kang Kristo, kay gihatag guni ang kalinaw nga dili kahatag ning kalibutan. Money cannot satisfy us, cannot give you peace, cannot give you joy, only Jesus. So matter pa ni Jesus, no? Jesus, ako miingon kaninyo niining mga butanga, aron kamo makabaton sa pakigdait kanako. Mayang gisulti, pakigdait nga dili kahatag ning kalibutan na, malinaw kay ka, matulog ka, o tamis ganina porting istrita na kung tulog, oy grabe ka, the best, no? Nindot kayang katulog nako, tungod kay Dios may magbalantay, peace He give us, gitagaan tag kalinaw nga dili kahatag ning kalibutan na. Kung masakiton ka, doon na kay kalinaw, wala magsigi kag ang imong ilong sampungan sa yawa mo nang gitawag pinot, butangan pod og ang imong kotipot og kanang murag sili ba, ibutang si imong sampot para dili magawas ang hugaw. No, grabe ning demonyo, makita lang nimo in the spiritual realm, labi na sa mga dunay mga gasa, makita gyud nimo, no? Mo-operate ka ng gift nga gihatag sa Dios nato, labi na importante nga mangutan nata, no? Abi nimo atay gasa, salamat po ko nga naigasa kong misis niya na, no? Naay panahon nga birahan mi sa yawa nya, wa mi kabaloon sa ibuot ipasabot, Lord, sa mga sakit, Lord, nga di man kumutuo, Lord,
So makita din ni angkos, kita niya mga diwindi nga nahilabot sa mga anak. Tikro ang diwindi! Tikro! Walang mahadlok ng mga diwindi, mahadlok ng mga demonyo, mahadlok ng mga satanas, mga demons, mahadlok sa ato tungod kay alam natin ang katotohanan. Takot sila. Wala siyang kapangyarihan laban sa atin. Nagwagi na si Jesus. No? Tinalo niya ang diablo. Yun nga, para sa atin. Hindi para sa kanya. Walang hayahay, maginhawa ating buhay. No? Yun nga ang katotohanan. Sa kalibutan, kamo may kagulanan. Apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Gidaog na. Kaya ang gawa ng diablo, pangluloko. Yung mga leaders nga may sakit, linoko yun sa diablo. Kasi hindi niya naintindihan. No? Kasi, alam mo, kung gumawa tayo ng kasalanan, hindi natin marinig ang salita, hindi natin marinig ang banal na Espiritu Santo. Yung mga sala natin, agoy, labi na mo adapta ng teaching once nga you are saved, agoy, baka sakaling pumunta kayo sa hell. No? Kaya, matod pa ni Jesus, gidaog na niyang kalibutan. Kasi ang gidaog si Satanas. Satan is the God of this world. No more na siya. Satan, no more God of this world. Only He's God to those people who did not understand, who did not know the truth. Kita alam natin, Satan is our slave. We are the master of Satan. Hallelujah, kaya haya. We are more than conqueror. Through Christ who give us strength, who give us wisdom, who give us ability. Right? No! Wala lang gawa. Tinalo na si Satanas. Nagwagi si Jesus doon sa Calvary. Kaya tayo din magwagi. No? Wala lang kapangyarihan ang diablo. Yung mga, hindi in sickness, yung mga tribulation, mga trials, mga temptation, God allowing this because God knows that you are more than conqueror. Amen! Yun nga ang katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magbigay ng kalayan. Example, the parable of the sower. Mana yun rin sa Matthew 13:20, but he who receives the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receive it with joy. So man makadangog, lipay kayo madangog sa pulong sa Ginoo. No, pag-abot sa pagsulay, wa na. Muna yun siya sabi siya pa sa Matthew 13:20, og ang napugas sa kabatuan, mao kadtong nagapatalinghog sa pulong og gilayon gidawat niya nga malipayon. Dawat niya sa malipayon pero wa niya sabta. Verse 21, Matthew 13:21, yet he has no root in himself but endures for only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Okay, kining pulong manggod, dili gusto sa yawa, hindi gusto ng diablo maniwala ka sa salita ng Panginoon, yung salita, dahil alam ng diablo pag maintindihan mo ang salita ng Panginoon, nang magaling maging alipin ang diablo sa buhay mo. Satan will be your slave. Kaya nga, Satan is trying to stop to study the Word of God. Gusto siyang huwag kang mangaral ng salita ng Panginoon kasi alam niya ang katotohanan. Pag malaman natin, kawawa ang diablo. Kawawa. Ha? Dapat maintindihan natin anong ibig sabihin sa salita ng Panginoon. Ang iba kay magsakit, tawag, tambal, ampuan ng tambal, tawag doktor, agoy, against ka sa Bible. Sala na, pastor?
Di ba sala? Sala nimo kay wa ka mo tuo sa pulong. Ang sala wa ka mo tuo. Dito ka nituo sa tao mo nang nahimo kang tinunglo. Cursed is the man who trusteth in man. Nawa. Matthew 10:21, kapan kaniya walay gamot, kung dili milungtad sa diyutayng panahon lamang og kung maabot ang kalisdanan, kung paglutos tungod sa hinungdan sa pulong gidayon siya mahipandol. Wala. Paghuman sa pagsulay, wala. Kadaghan ako nakita, grabe kayo, speaking tongue pa, baliskad pa yun. Pero pag abot sa pagsubok, yun, iniwan ang kanyang asawa, naghanap ng iba. Wag yun. Manang resulta kalapait. So, affliction in today's use in the English language does imply sickness. However, in the Greek and Hebrew, it does not. Mabitaw nga tanaw gyud nato sa Greek word o Hebrew words unsay buot ipasabot anang word, the original meaning. Ang Old Testament sinulat ng Hebrews. Ang New Testament sinulat ng Greek word. Anong sinabi sa James? Anong sinabi ni James sa chapter 5 verse 13? Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalm. Talawara. Ano na ba kaninyo? Nag-antos? Paampuas siya. Ano na ba'y malipayon? Paawitas siya pagdaig. No? Muna kung dunay nag-antos ka, gipaantos ka sa awa, gibirahan ka sa bira! Pero nag-antos ka tungkol sa mga paglutos, pailog. Kaya normal yun nga diskalibutan lutos unta sa mga anak sa yawa. O anong, sa verse 14, James 5:14, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church. Nawatanawa lagi. Ano na ba'y masikitong kaninyo? Wala. Kaya giay na guta. Pero nga na may masikiton, wala kasabot. Hindi naintindihan na humana tayo pinagaling. By His wound, we are healed. Kaya na, kinakanta ni Don Wayne, by His wound, I am healed. By His wound, I am healed. But hindi ka gumagaling? Dahil tinuko kayo ng dyablo. Hindi mo naintindihan anong ibig sabihin sa salita ng Panginoon. Kaya kawawang kawawa kayo. Maging mahiya-hiya kayo. Tigidig. Yun nga ang mangyari. Kasi hindi alam. See? Let him call for the elders of the church. Tawagin ang mga pangulo sa iglesia. And let them pray over him o mag-ampo siya. Namalipili siya. Anoint him with oil in the name of the Lord. Kini nagpasabot ni James. James is talking to the babies in Christ. Bibi. Kaya kung di pa ka bibi, alam mo na. Humana tayo pinagaling. By His wound, we are healed. Agoy. Yan nga kasi hindi tayo nakaintindi anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya yung buhay mo hindi masarap. Hindi maginhawa. Maraming maintenance. Nako, inumog tambal. Mula ang ating busis mawala. Nasira ang busis natin. Na mahirap tayo manghinga. Ay, walang dyablo. Yan. Yun nga. Papasalamat kayo sa akin yung sabi ng dyablo. No?
Nako. Noon, walang naniwala sa akin. Kasi sabi nila sa akin, yung mga kasama kong pastor, Pastor Kaslam, you're still young. You are 27. But when you come na, kumuabot na, sa akong edad nga, 30, nakuha, nakatunga naman ko sa 30. Sobra naman ko sa 30. No, wa man lang ko'y palit-palit tambal. Ni samot kaligo ng akong lawas. Ni gamay lang ni bago lang kay ang akong ngipin. Tagal ko nagdusa. Kay hikapon nimo sakit. Mukaon ka sakit. Muinom kag tubig sakit. Kung muinom kag laway sakit. Grabe gayong sakita kay gibirahan ko sa yawa. Karon birahan ko bitaw. Paghikap na ko sa ngipin, kung sakit. In the name of Jesus, maibot ka. Pertig yung ibot, wala na. I am more than conqueror. Satan is my slave. I am more than conqueror. I am seated with Christ in heavenly places. Wow! In the eyes of God the Father, nakaupo ako sa right hand of God with Jesus. No? Kaya, walang tao no man can stand against me because God is in me, for me. Who is against me? Nothing. Walang magawa ang diablo. Yun nga ang katotohanan. Okay. No? Hidhiran sa lana. Dili ang lana mo yung makaayo. Kining lana ugod para ni sa mga bata nga way buot haplasan. Haplasi ka dili muburot ang tiyan. Haplasi ang iyang tiyan. Para ni sa mga bata nga way buot. Tapos na tayo gumagaling. Pinagaling tayo. Bahizwon. Kaya sabi ni Pablo, filled, inspired by the Holy Spirit, if you did not discern the Lord's body, you did not understand what it means, the Lord's body, yun nga ang daming sakit, maraming mga anak sa Diyos masakiton, ang daming mga weak, and ang karamihan kanila namyatay. Yun, kayo nga may sakit, di madugay, matiklo ka na, sige lang, total langit magkapadulong kung mamatay ka sakit, pero you are defeated, you have no reward, wala kang reward dahil pinatay ka ng diablo, hindi kayo lumalaban, doon kayo nagpalaban, nagpatulong kayo sa mga doktor, kasi ang doktor wala siya magawa kasi gawa ng diablo yun. No? Yun nga ang gawa ng diablo. Binigyan kayo ng sickness, hindi ang Diyos ang nagbigay natin. Binigyan tayo ng kapangyarihan para matiklo natin ang diabetes, arthritis, kidney ulcer. Yun nga. Dapat maintindihan natin. Joseph is an example of affliction. No, si Joseph. Matod pa diya sa Acts 7:9. And the patriarchs, becoming envious, sold Joseph into Egypt, but God was with him. Tanawara. O ang mga patriarka nga giagda sa kasina, nagbaligya kang Joseph, kang Jose, ngadto sa Ehipto, apan ang Dios dito naguban kaniya. Tanawara. Galit ang kanyang kapatid, suya ang kanyang kapatid, kaya nga ibinta siya doon sa tao. Yun ang dahilan. Because of envy. No, kasina. No? Yun nga ang sinasabi ng mga ang salita ng Panginoon sa Acts 17, and deliver him out of all his affliction, and give him favor and wisdom in the sight of Pharaoh, king of Egypt, and he made him governor over Egypt and all his house. Pagkayahaya, og miluwas kaniya gikan sa tanan niyang mga kasakitan, og naghatag kaniya grasya og kaalam sa tubangan sa panon
sa paraon ng hari sa Egypto nga nahimo kaniya nga gobernador sa Egypto o sa tibok niyang panimalay. Na? Yun nga, Joseph's affliction were almost killed by his brothers, cast into pit. No, mabasa man nato sa Genesis chapter 37, 18 to 32. No? Yun nga, delivered pit and sold into slavery. No? Sama si Paul. Paul's statement of affliction and trouble. Muna yun si Pablo diyan sa 2 Corinto 1:4, who comforted us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted by God. Di pa yun to sa Diyos mo na. Kami nga mga alagad sa Diyos. Kami ang iyang unahog lipay. Aya kami makalipay kaninyo nga naminaw. No, kami unahon sa yawa pagtira sa mga kasakitan nya kay overcomer man mi munang ang mga maminaw pod overcomer. No, munang hayahay kay itong kinabuhi. Hayahay walay sakit. No, muna isabihin siya pa, siya nagalipay kanamo sa tanan namong kasakit. Aron kami makahimo sa paglipay kanila nga anaa sa bisag unsang kasakit pinaagi sa paglipay nga niini kami gilipay sa Dios. O gilipay mi sa Dios kami nga mga alagad. Nay panahon bitaw nga pagmata nako lami kay katulog. Lami kay katulog magpadugay-dugay pagyud ko. Papilit-pilit pa ko. Lami kayo pero mabangon jud ko. Ingo muna yun si David, bless the Lord, oh my soul. Kalagunay kang Dios kay kining kalangat hingatulgon. Mana pagabot ko nako diri lipayon po ko sa Holy Spirit. The Holy Spirit is the best comforter, guider, eviler. Right? Muna. Verse 5, for us the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Tanawa, kay iwan nga nagkadagaya dili kanamo ang mga pag-amtos ni Kristo, mausab nga pinagi kang Kristo ang paglipay nagadagaya dinhi kanamo. Oh, tanawa la. Muna malipayon kami. Kaya ang Diyos nagdihog man siya o nagpili man siya mga leaders, dili kayo sa mga simbahan ka lang walay leader, yun sa mga taon mo, uy, niyang magmasakit, maduol mo na ako, amoy mga buot, duol mo sa inyong pastor, tuga-tuga silang pastor, tuga-tuga silang buhat, o relihiyon niya, manuol na to, ako dilo, istrikto ko, kaya madistract man ko. Ang akong buluhaton nga gisugo sa Diyos pag-atiman sa mga karnero nga gipiyal ka na ko, o sa pagtudlo sa mga tao nga libre walay bayad. No, libre walay bayad, unsaon pag-adobo sa yawa, unsaon wa ta sakit, unsaon nga much money ta. Much money kita. Nagunta sa Ginoo, nabugoy anak sa Ginoo way kwarta. Ang Dios may tagiya sa bulawan og kwarta, kita anak manununod sa katagayunan sa pangamahan. Amen. No, ila sa 2 Corinto 1:6, and whether we be afflicted, it is for your consolation and salvation, which is effectual in the enduring of the same sufferings, which we also suffer, or whether we be comforted, it is for your consolation and salvation. Bisan kon kami sakiton kini alang sa paglipay kaninyo o sa inyong kaluwasan, o kun kami lipayon kini alang sa paglipay kaninyo, nga masinati ninyo diha sa inyong paglahutay sa samang mga kasakit nga among giantos. Hallelujah. Verse 7, and our hope of you is steadfast, knowing that as you are partakers of the suffering, so shall you be also of the consolation. Verse, na ang among paglaom alang kaniyo dili matarong kay dili matarog, nga amang paglaong alang kanino dili matarog kay nga sayod kami nga ingon nga kamo nakig-ambit sa among mga pag-amtos, kamo nakig-ambit usab sa among paglipay. Verse 8, for we would not, brethren, have you ignorant of our trouble which came to us in Asia, that we were pressed out of measure above strength,
insomuch that we despair even of life. Kay dili kami buot nga kamo dili masayod mga igsoon sa kasakit nga among nasinati didto sa Isya, nga sa hilabihan gayud dili maantos nabugatan kami, nga sa ingon nawad-an na sa paglaom nga mabuhi pa kami. Verse 9, but we had the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves, but in God, which raises the dead. Sabi ni Saya, kay dili kami buot nga kamo dili masayod nga mga igsoon sa kasakit nga among nasinati dito sa Isya, nga hilabihin kayo dili maantos nabugatan kami, nga sa inyo mawad-an na sa paglaom nga mabuhi pa kami. Verse 9, but we have the sentence of death. Naman naman yun. No? Sa verse 9, apan kami, sa verse 10, yun diya. No? Gaya sa mani. So, kamang lay basa ikson kaya itong time niya. But naman, sorry na dyan kayo. So, nindot ang minsay karong muntaga. Karong panimbahon. May buntag kang Raul Javier o kang Lucila Macamay, Dilima Liaban, Norma Pabilyaran. May buntag kang Yudihay, Mr. Esmay, good morning. Alicia Sabasahi, good morning. Wilson Tarok, good morning kanimo Brad. Yada Grace, may buntag kang si Yada Grace mo ni si Doktora Hana. No, may buntag kanimo dia Doktora sa Las Vegas, USA. O kang Catherine Dalugdog, may buntag Angeline Pons Inot o Gwina Hamok. Okay, sa nag-text, no, asot na ni basaw nga nag-text iksoon, no, sorry yung kayo nga hindi ko nababasa yung mga text niyo. Norma sa Tagatambo, amin Pastor, good evening, God bless. O good evening Pastor Kaslam, o sa inyong good evening, good evening, good morning guys, sayop ko. No, sa naman ni daghan ng text, na lang ko magbasa dikson kay our time is miabot na. No, miabot na gila tong time. No, nang Rosie Manguntag o kang good morning Pastor and your family, great lang ko sa tanang listener o member sa the Word of God. Okay, mag-aambon na tayo son kay atong time miabot na. Ay kalimot na ugma anya alas 9 magkita ta. No, atong mensahe, gusto ka bang mutan-aw og mga maayong kinabuhi sa imong gusto ba kang mutan-aw sa imong kinabuhi nga hayahay, walay sakit? Malay mensahe nato unya. Kung i-allow ni sa Ginoo, ay allow mo gini. No, hayahay katong kinabuhi. Let us pray. Father God, salamat sa mga pulong nga imong rebuild karon kamuntaga. Salamat Lord nga mga bawaan nga mga sakit. Kaya mga affliction dili ni sakit. Gialaw nimo mga tribulation, mga kasakitan nga modangan sa mong kinabuhi. Kay ka man pud mo comfort mo, aron pud maka-comfort kami sa mga tawo nga maluyahon, masakiton. Hello, salamat kay Padre sa imong pagbulis sa tanang regional, from the north, south, west, east, thank you sa imong nakatabon ka na, malunda nga nagkakural ka nila. Nga bisan asas na karon mo simba, safety lang kinabuhi. Lord, ako sa itubo, Lord, ang ako magkaigsoon sa Word of God Spirit life nga super healthy, super blessed, super victorious. Ang ilang kinabuhi tungod kay we know the truth nga wala lang kapangyarihan ang diablo laban sa amin. Tinanggalan ang diablo sa kanyang kapangyarihan. Hindi na siya matawag nga God of this world kasi kami ang master of Satan and Satan is our slave. So Lord, salamat this morning. All the glory belong to you. In Jesus' name we pray. Amen and God bless you.